Hallelujah. Ayan. Excited na ba tayo mag-worship? Sige, kung excited na tayo, sige po tayo ay makakatayo. Tanungin mo nga yung partner mo, sabi mo sa katabi mo, partner! Excited ka na ba? Kasi ako excited na. You know what? Meron tayong gagawin ngayon. First, we will open our eyes. Okay? Open the eyes of our heart to the Lord. Then secondly, we will worship Him. Yung all-out na worship because we're gonna dance, we're gonna jump, and we're gonna shout. Amen? Can I hear amen para sa mga excited? Amen? Amen. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Come on, you sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on, church. You can also sing with me. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on, you sing. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. Sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on, church, you sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Everybody, come on, you sing. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Once again, see you high and lifted up, shining in the light of your glory. You pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. You pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Hallelujah. Yes, we're not done yet. Come on. Everybody put your hands together to the Lord. Come on. I'm sure you can do more to worship Him. We will worship Him more with all our hearts, with all our mind, with all our soul. Come on. Are you ready? Come on. You sing. Come on. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. Come on, church, you can just sing this. It's an open heaven, you're releasing, and we will never be the... Yan. It's time to show your talent, guys. Come on, you sing. We're singing out deep, deep. Sabayan nyo kami, hindi pwedeng hindi kikembot. Deep, deep waters. We're gonna dance. Dance in the river. Come on, you dance. Dance in the river. You're steering out deep. Ikembot mo yan, huwag kang mahiya. You're steering out deep, deep. Whoa, we jump in the river. Come on, church, jump in. Come on, everybody, you say. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. I've got a river of living water, fountain that never will run dry. Come on, church, you sing. It's an open heaven, you're releasing. We will never be there. Here comes again. Come on, it's about time to dance. Steering out deep, deep well, ikot. Steering out deep, deep water. We're gonna dance in the... Come on, you dance, everybody. Dance in the river. One more time.
stirring up deep, deep well. You're stirring up deep, deep well. We're gonna shout, shout in the river. Come on, you shout, shout. Everybody, you say, deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. One more time we say, deep cries out to you. Deep cries out, we cry out to you. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. Everybody, you sing. We're walking into deeper waters, going after you. Come on, clap your hands. Come on, church. You do this. Okay, we're going after Jesus. That's why we will follow Him. Where He goes, we will go. Is that okay? So kapag sinabing left, lahat tayo pupunta sa left. Pag sinabing right, then we all move to the right. Is that okay? Can I hear amen? Amen. Okay, madali pa lang kausap ang mga Tagalay Church. Come on. We sing to the left, and we go to the left, and He goes to the right, and we go to the... Come on, you jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody goes to the left. Come on, left. And He goes to the right. And you now you're gonna dance. Dance, 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 dance. Pababa. Dance, 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 dance. Everybody, one more time. To the left. Go to the left. Go to the right. We go to the right. Jump, 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 jump in the river. Jump, jump, jump. For the last time, come on. If He goes to the left, if He goes to the left, if He goes to the right, He goes. You know, you shout, 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 shout. Come on, you shout to the Lord. Come on, you say, deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, G. Come on, one more time we sing. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you. For the last time, everybody. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Oh, we thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, we thank you, oh God. Hallelujah. Yes, Lord. Truly napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And right now, just feel the presence of the Lord ministering to you right now. As you worship Him, naniniwala ako na ikaw mismo nararanasan mo ang presence niya. And just feel it with all your heart. Have faith that you are pleasing the name of God whenever you worship in spirit and in truth. Kaya patuloy mo siyang aliwin sa pagsamba mo. Patuloy mong i-please ang pangalan ng Panginoon as you give your best worship. Right now, ang iisipin mo lang is to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for the life. Thank you for your presence. And we are desperate for more of it, Lord. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread.
This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Yes, we are desperate for you, and I'm lost without you. This is the air that I breathe. Thank you, Lord. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Yes, Jesus. This is my daily bread. That is your word, your very word spoken to me. I'm desperate, and I'm desperate for you. Yes, we are desperate for you, Jesus, and I'm lost without you. Oh, yes, we're lost without you, God, and I'm desperate for you. Oh, and I'm lost without you. Oh, and I'm desperate for you. Yes, we're desperate for you, Jesus. And I'm lost without you. I'm lost without you. Yes, we're lost without you. I'm lost without you. Oh, yes, Jesus. I'm lost without you. Yes, Jesus. We're nothing without your presence, Lord. We're here to worship you, our King. We live to worship you, God, with all our mind, with all our soul. Come on, church, sing a new song to the Lord. Just praise Him with this hymn.
you. Yes, we live to worship Him. Come on, you sing. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Yes, God, to worship. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Come on, just shout your praises to the King of Kings. Oh, we love to worship you, Lord, with all our soul, with all our mind. You deserve it, God. You deserve this last, Lord. Oh, we worship you, Lord. Come on, sing this to the Lord. Sing your heart to Him, just to tell the Lord. He is so beautiful, He is so awesome, God. You are the Lord of lives. You are the Lord of lives. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Yes, Lord. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Yes, we do, Lord. To worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. For the last time, come on, sing this to the Lord. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Come on, raise our voices to the King. To worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Yes, Lord. Yes, God. Come on. Thank God. Just thank the Lord. Church, thank the Lord. Hallelujah. Lord, we thank you. We thank you for this opportunity once again to worship you and to just be here with you, with your presence. God, we welcome you more and more sa araw na ito. Have your way, Holy Spirit. Have your way kung ano yung nais mong gawin. Have your way, God. We worship you and we thank you sa gagawin mo pa, Panginoon, sa amin today. That you alone be the highest glory, honor, and praise. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen! Amen! Sige po, pwede na po tayong umupo. Ayan. Hallelujah! So magandang buhay po, Light Family. Sabi mo sa tabi mo, it's giving time. Amen. And now, I have a question po, no? Sino po dito mahilig at masaya siya kapag ini-invite siya sa isang event? No, mapa-birthday man, no, dedication, talagang masaya siya. Amen po ba? Amen. And kapag nai-invite yung partner mo, talagang willing siyang magbigay eh. Amen ba? No? Pwedeng regalo, support, o pera. And now, nasubukan nyo na po bang magbigay nang wala naman kayo?
Medyo magulo po, no? So nasubukan na daw po ba nating magbigay nang wala naman tayo? No, syempre po ay pwedeng oo, pero madalas po nahihirapan po tayo kasi wala nga po tayo. No, and tulad po ng pagbibigay, sa ating pagbibigay, we cannot give daw po what we don't have, but we can give on what we have. Kaya naman po, Light Family, basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 8 verses 11 to 12. Sabi po dito, "Now finish the work so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it according to your means. For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have." So this passage po is all about Paul urging and reminding po the Corinth church to support and give just like the Macedonian church, who gave talagang willingly po despite of their own poverty. Though na-establish naman na daw po yung faith ng Corinth church, magagaling sila, nag-e-excel sila sa iba't ibang gawain ng church nila, ngunit there's still a need to learn daw po and develop when it comes sa pagbibigay. Bakit daw po? Because of lack of willingness. Kaya naman, alamin natin, Light Family, what will happen when we give willingly based on 2 Corinthians chapter 8 verses 11 to 12. Unang-una daw pong mangyayari, the giving will be completed. Sabi po sa verse 11, "Now finish the work so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it according to your means." So in this verse po, Paul is telling the Corinthians to finish the work, to give with eagerness and willingness. So completion po in Oxford Dictionary means the action or process of finishing something, or in other words, accomplishment or success. Ibig sabihin po, Light Family, kapag willing daw tayo, we will be successful in doing our giving. Ma-accomplish natin to, kaya kasabay po ng faith at pagiging willing natin, makakapagbigay po tayo. Again po, when we are willing to give, asahan mo, hindi ka mahihirapan sa pagbibigay. It will always be done and the task will be completed. Una pong mangyayari, the giving will be completed. Pangalawa po, the giving will be accepted. Sabi po kasi sa verse 12, "For if the willingness is there, the gift is acceptable." So Light Family, let us all be reminded po na hindi naman po utang na loob ni Lord whenever we give. No, kaya minsan basta-basta na lang at meron tayong bahala na or okay na tong mindset ang meron tayo kapag nagbibigay. Pero po, sana po, out of the willingness of our hearts, no, talagang ma-honor si Lord at talagang i-accept niya yung giving natin. Maliit man po or malaki yung offering natin, accepted yan basta meron tayong puso na willing magbigay. Amen po ba? Amen. And now po, I believe na hindi lang po yung Corinth Church yung nire-remind ni Paul pagdating dito, kundi tayo din po as a body of Christ. Kaya naman, Light Family, wag lang tayo mag-grow sa spiritual activities natin and other aspects ng buhay natin. May we also grow sa ating giving as Christ completes His work of perfection in us. And now po, I just want to share my short testimony po. As a college student po, panganay sa aming 5 magkakapatid, isang barangay official, leader, at missionary po sa community. Since then po, grabe po yung pag-sustain ni Lord sa akin. Hindi lang po pagdating sa financial na aspect, pero po sa lahat po ng aspeto. Physical strength, time, grabe po. Sa health, grabe po mag-sustain si Lord. Kaya naman, Light Family, alam kasi ni Lord kung ano yung kailangan natin. Kaya kapag willing tayo magbigay at generous sa pagbabalik natin, si Lord na yung bahala mag-sustain sa atin. And now, as a church po and one family, let us all grow po pagdating sa ating pagbibigay. Sige nga, sabihin natin at i-declare na in giving, I am willing. Sige po, sabay-sabay tayo. In giving, I am willing. Amen po, no? So as we ready our tithes and offering po, tatayo po tayo. And we will pray po.
Hallelujah. Lord, we thank you, Lord God, for this day. Salamat, Lord, sa buhay, Lord God, ng mga anak mong nandito, Panginoon. Lord, papasalamat kami, Lord God, sa oras na to, Lord God, for the opportunity, Panginoon, para magbalik at magbigay sa'yo. Lord, alam mo, Lord God, yung desires, Lord God, ng bawat anak mo, Lord God, na magbabalik at magbibigay. Lord, ikaw, Lord, yung kumatagpo doon, umabot doon, Panginoon, in your will and in your time. Maraming salamat, Lord. Excited pa kami, Lord God, sa gagawin mo. We love you, Lord. We worship you. We glorify your name. In Jesus' name, amen. Sige, Light Family, let's give willingly and generously. Amen. Hallelujah. Thank you so much, Coach Wally, for inspiring us with your giving testimony. Tunay nga partner na napakabuti ng ating Panginoon. And I must also say that it feels so good to be back sa ating church hall. Amen po ba? Amen! Yan. And speaking of back partner, I believe this is also the perfect time para makapagbalik na tayo sa ating Panginoon. Kaya naman, we can send our tithes, offerings, and pledges through our bank account, GCash number, or directly here in church. Kaya naman, Light Family, Let's give and give back with a joyful hearts. Ayan, palakpakan po natin si Lord. Amen. Once again, Life Family, blessed Sunday po sa bawat isa. Pwede po ba nating lingunin ang ating mga katabi at sabihin mo sa kanya, partner, isang mapagpalang linggo. Isang mapagpalang linggo. Ayan. Sino po dito yung mga first time lang po umattend sa ating Sunday celebration? Ayan, sige po, pwede po natin taas ang ating mga kamay. Wow! Ayan. Ayan, praise God. Gusto po namin ibahagi sa inyo ang joyfulness at syempre gusto rin po namin itong ibahagi sa isa't isa. Kaya naman po may we invite everyone to stand up because we will be having our Light 60. Ayan, sige po, tatayo po tayong lahat. At sa loob po ng 60 seconds, Sige po. we will take this time para kamustahin ang bawat isa, lalong-lalo na ang ating mga new friends and first-timers. Ayan, we can also do some fist bump and handshakes po sa bawat isa. Kaya naman, Life Family, timer starts now. Ayan, sige po, ikot po tayo sa loob na ating Light Church Hall. Make sure po na nakawayan natin ang bawat isa. Yan, pwede po tayo makipagkamay or makipagpicture sa ating pong mga brothers and sisters. And of course, to our online family, isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Ayan. And if this is your first time worshiping with us and want to be part of our growing family, kindly type connect lang po sa ating comment section and someone will message you right after ng ating Sunday celebration. And also po, for all of our team online, ayan, reminder lamang po that today is our Communion Sunday. Kaya naman po, please ready po ang ating mga communion elements such as ang ating bread at ang ating juice. Ayan, Life Family, we still have 3 seconds on the clock. Ayan. And timer is now over. Ayan, Light Family, 60 seconds is now finally over at pwede na po tayong bumalik sa ating makina upuan. Ayan. At dahil nag-greet na po natin ang ating mga new friends online, syempre hindi naman po natin pwedeng kalimutan ang ating mga friends po on-site. Ayan, kaya po sa ating mga new friends on-site, pwede po bang pakitaas po natin ulit ang ating mga kamay? Ayan, sige po. Amen. Ayun, Wow. yun, meron po sa likod. Ayan, sige po, praise God. Palakpakan po natin sila. Ayan, truly po na we are happy to see you po today. And of course, we are looking forward po to see you every Sunday. Amen, that's right. Kaya naman po, we are highly encouraging everyone po na please stay for a few minutes after the celebration dahil may kakausap lamang po sa inyo, sandaling-sandali lamang. And again po, to our first-timers, mapa-team online man yan or team on-site, We're blessed to worship God with you. Ayan, palakpakan po natin si Lord. Grabe. Grabe, partner, kanina pangalang Light 60 ay iba na ang ngiti ng bawat isa. Which only shows na last month sa ating series na Give Me Jesus ay ang dami nilang natutunan. Lalo na last Sunday, partner, dahil natapos na nga ang ating sunrise celebration. Amen po ba? Amen. Amen. Tama ka dyan, partner. At dahil nga dyan, talagang mas nagiging kaabang-abang ang new series natin this month. Kaya pwede po bang pakitapik po ninyo yung mga katabi po ninyo? Ayan, sige po, tapingin po natin at tanungin po natin sila, Friend, Friend, ready ka na ba?
Ready ka na nga ba? Ayan, since we are all ready, para mas maging ready at excited ang bawat isa, let us now proceed to our Light News. Ayan, sino po dito yung makaka-graduate lang po sa ating katatapos na Light Retreat? Ayan, meron po ba? Sige po, pwede po. Ayan, ang dami po. Congratulations po. Ayan, sige po, palakpakan po natin sila. Ayan, we highly encourage po our Light Retreat delegates to join the ongoing lifestyle classes. Ayan. For more details and inquiries, you may contact po your network leader or your mentor. Thank you so much, partner, and noted on that. Next po, for our light reminders, ayan, pwede po ba nating tingnan ang ating mga katabi? Tingnan niyo po silang maigi kasi ngayon pa lang magsa-silent na sila ng kanilang mga mobile devices. Ayan, salamat po sa lahat na nag-silent na ng kanilang mga phones. Yes, and in addition to that, partner, everyone may also use their Bible, pen, and notebook as we take note of God's Word today. Yan. Kaya naman, Light Family, are we all excited? Isa pa po, are we all excited? Amen. And since we are all excited and ready To deliver the Word of God, let us all welcome Pastora Dorothy Joyce Magbuhos. Hello po. Ay. Blessed Sunday po sa ating lahat. Ayan. So, sige nga po, batiin niyo po yung katabi ninyo. Sabihin niyo sa kanya, Blessed Sunday. Ayan. Pagpasensya niyo na po yung boses ko. Nag-concert po kasi ako kagabi. Okay po. So, sino po dito, umaga pa lang pero init na init na? Amen. Tama ba? Tama po ba? Sobrang init na po ngayon. Amen. Di ba sabihin mo sa katabi mo, summer na naman, friend. Ayan. And for sure, pag summer, di ba, may mga pinaplano na tayo na what? Swimming. Ayan. Sino dito nagpaplano na lumabas with family and friends para mag-swim? Ay, wala. Wow. Or baka tapos na. Okay? So baka po may mga nagbabalak dyan na pumunta ng Palawan. Wow, sana all. Diba? Sino dito nakapag-book na dyan? Okay? At pupunta na siya with family and friends. O kaya naman sa Pangasinan. Ayan, sa Bolinao. Ayan, no? Diba? May falls, ganyan. At may mga karagatan din. O kaya naman, ito sa Siargao. Oh, di ba? Okay, so I think, okay po, baka yung iba po, dyan na lang po sa Driftwood. Okay. Pero po, baka may nagsasabi dito, ay, Pastora, actually, huli ka na. Kasi nakapag-swimming na kami. Ayan. Di ba? Lalo na last week, tama ba? Lent season, holiday, ayan. Baka po pumunta kayo dito at isa kayo na pumunta dito. Ayan. Okay, tingnan nyo nga po kung nandyan yung katabi ninyo. Actually, nung una ko po yung nakita sa Facebook, akala ko po edited. Hindi po pala, kasi nung nakita ko yung video, totoo po, ganyan po kadami. Sa San Felipe, Zambales po yan. At nung nabasa ko po yung mga comments, sabi nila, tao na may konting dagat. Nagets ba nung katabi mo yun? So, for sure po, no, lahat tayo dito, we want vacation. Taas ng kami mga gustong magbakasyon. Ayan, kasama ako, ayan. Okay, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon na sobrang daming ginagawa. Di ba, tingnan mo yung katabi mo, sobrang busy niyan sa buhay. Di ba, nakulang na lang, di ba, sino dito yung pinapanalangin mo, Lord, sana madagdagan ng oras ang isang araw. Di ba, kasi sobrang nating ginagawa sa sobrang busy natin sa buhay. Kasi para ding ang bilis ng facing nung nakaraan January lang, na ba ngayon, April na. Di ba, tapos, pagmulat mo, December na. Tapos, di mo namamalayan, 2025 na. Tama ba? So, sino dito yung parang gusto mo munang dahan-dahan muna. Di ba? Dahan-dahanin ang araw para huminga at magpahinga. Tingnan mo yung katabi mo. Gusto ba niyang magpahinga? Amen. Vacation, ha? Okay, bakasyon. Okay. So, yung tipong gusto mong munang umalis, okay, at mag-pause muna sa lahat ng iyong mga ginagawa, sa mga hindi natin mabilang na mga commitments at mga responsibilities sa buhay. Sino dito gusto niya nun? Sige nga, taas mong kamay mo kung gusto mo ng bakasyon. Ayan, at magpahinga muna.
Well, if yan ang gusto mo at yan ang nararamdaman mo, good news, dahil ang series po natin for this April is entitled Unplug. Can you say unplug? Now, ano po bang ibig sabihin ng unplug? So, unplug means to temporarily withdraw from the responsibilities and obligations of everyday life. Wow, di ba? Aalis ka muna sa mga responsibilities, sa mga obligations natin sa buhay, such as work or home duty. Sino dito punong-puno ka ng mga gawaing bahay? Di ba? Ng mga trabaho. Okay, so mag-a-unplug ka muna, aalis ka muna. So dahil sa dami po ng mga kinabibisihan natin ngayon na kumukuha ng atensyon, oras, at lakas natin, we need to separate ourselves sa ingay ng mundo, tama ba? And find rest and learn to seek, listen, and to connect with God again. So this April po, pag-uusapan natin is unplug or unplugging po sa mga distractions, sa mga kabisihan sa buhay to plug in sa ating Diyos. Okay? At bilang first part po ng series nating Unplug, so let's open our Bibles to Mark chapter 1 verse 35. So tatayo po tayong lahat at babasahin po natin ng sabay-sabay. Sige po, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. So sa Pinoy version naman po, basahin din natin. Kinabukasan, nung madaling araw, bumangon na si Jesus at pumunta sa isang liblib na lugar para mag-pray. Amen. Ang Diyos pa mapagpala sa pagbasa ng kanyang salita. Let's all close our eyes and let's pray. Sa mga oras na to, magpasalamat ka na sa Panginoon for the victory na ipagkakaloob niya sa atin in our Sunday service. Come on, thank Him kasi kakatagpuin niya ang bawat isa sa atin. Lord, we thank you, God, for your favor na patuloy po naming nararanasan sa kalakasan at sa grasya mo, Panginoon. Damang-dama namin ang pag-ibig mo po sa aming lahat. At salamat din, Lord, kasi naniniwala kami na meron kang ipagkakaloob sa amin ng mga salita mo na truly magpapabago ng aming mga buhay, magbabago ng aming mga mindset. At truly, God, we believe na magkakaroon, Panginoon, ng transformation sa buhay namin as we listen and as we apply your word sa buhay po namin. God, I pray na kayo po ang patuloy na maitaas at makita sa mga oras na ito. Gamitin mo lamang po ako bilang iyong mouthpiece sa iyong mga anak. And Lord, katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin. Lord, may mga pinagdadaanan po ang bawat isa, pero naniniwala ako through your word, Panginoon, mapapalakas kami nito. And through your word, oh God, maibabalik kami, Panginoon, sa tunay na connection po namin sa iyo. Thank you, Lord. Sinusurrender na po namin ang lahat-lahat sa iyo. And Holy Spirit, we welcome your presence. We respect and honor your presence, Holy Spirit. Kayo po ang kumilos sa buhay namin. We love you, God, and we praise your name. Thank you for the victory. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. No, kapag binasa po natin ang Gospels, okay, ano po ang Gospel? Matthew, Mark, Luke, and John. Okay, makikita natin doon. Okay, mababasa natin yan sa New Testament. So makikita po natin doon na full of action si Jesus Christ. Can you say action? Now, from the start po ng kanyang ministry hanggang sa kanyang kamatayan and even po sa kanyang resurrection, Jesus was constantly on the go. Talaga namang kilos ng kilos po ang ating Panginoong Jesus. Pumupunta siya from city to another city, nagpapagaling po ng mga may sakit, nagpapalayas ng demonyo, bumubuhay ng mga patay, nagtuturo, at kinakaharap din po ang mga religious leaders na galit at inggit sa Kanya. So kung titignan po natin ang schedule ni Jesus Christ, napaka-hectic
hectic. Okay, parang yung katabi mo, di ba, schedule niya. Napaka-hectic po ng schedule ni Jesus Christ. So, at makikita natin na talagang committed po siya in doing His Father's business. Na sinabi niya na His food is to do the will of the Father. So, Jesus po is a man of action. Hindi lang po siya man of words, pero man of action. Siya talagang makikita mo yung love, okay, at yung concern niya sa tao. At alam po nating lahat, ng isang tao pong full of action, ang isang taong full of activities, ang daming ginagawa, okay, kilos ng kilos sa buhay, ay pwede po at possible na makaranas ng burnout. Can you say it? Burnout. Diba? Or sa Tagalog, kapaguran. At tong klase ng kapaguran na ito, umaabot ito sa punto na gusto niya nang mag-quit sa lahat ng kanyang mga ginagawa. So sa dami ng ginagawa niya, wala siyang pahinga, okay, pwede siyang ma-burnout or pwede siyang mapagod at sukuan na lang lahat ng ginagawa niya. At sa dami po at bigat at demanding ng mga ginagawa po ni Jesus, we might suspect na anyone na kasing busy po ni Jesus Christ ay posible pong makaranas ng burnout. Diba? Posibleng mag-quit na lang bigla-bigla. Pero kung titignan po natin ang buhay ni Jesus, it never happened. Tama ba? Yes, napapagod si Jesus, but He remained stable and emotionally healthy hanggang sa kanyang huling hininga. Now, the question is, anong dahilan? Gusto ko niyan, di ba? Ano bang sikreto ni Jesus Christ na kahit pa sobrang busy niya sa buhay, nag-remain siyang stable and emotionally healthy at hindi siya na-burn out? Listen to this. Ang sikreto ni Jesus is, Jesus knew how to withdraw. Can you say withdraw? Alam niya paano at kailan dapat mag-withdraw sa mga kabisihan sa mundo, sa crowd na habol ng habol sa kanya. Alam niya kung kailan at paano mag-withdraw sa ingay ng mundo. At naniniwala po ako that this is vitally important for every one of us here. Amen. Diba? If we want na maging the best tayo at we gusto din natin maging fruitful tayo, we must follow our master and learn to withdraw. Sabi mo ulit sa katabi mo, withdraw. So the first step po to unplug, okay, is, and ito din po ang title natin, set apart the action to withdraw. At para mas maintindihan pa natin ang action to withdraw, pag-usapan po natin ngayon, things we are to be reminded of regarding the action to withdraw. Okay, ano ba yung mga dapat nating malaman, dapat nating maalala patungkol sa action ng pag-withdraw? So una sa lahat, let's talk about the context of the word withdraw. Ano ba ang context nito? We need to check the context ng withdraw na pinag-uusapan po natin dito. Bakit? Kasi po, ang salitang withdraw ay general term po na ginagamit natin. Tama ba? Saan po natin madalas ginagamit ang salitang withdraw? Sa bangko, di ba? Sa banking, madalas natin yan ginagamit. Yun, di ba, yung kapag may laman ang bank card mo, bank account mo, di ba, may i-withdraw ka, may ilalabas kang pera. So yung sa tabi mo, sana all. Di ba? May nilalabas na pera, may wini-withdraw. Okay, so ginagamit natin siya madalas sa banking. And also, pagdating po sa addiction, alam niyo po bang ginagamit din ang salitang withdraw para matigil ang isang certain na addiction. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng withdraw dito na ginawa ng ating Panginoong Jesus? Now, katulad po ng sinabi sa Luke 5:16, ang sabi po doon, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. So let's see first the meaning of withdraw. Now, withdraw po in Greek, diyan sa Luke 5:16 is hupokoryo. Can you say it? Hupokoryo. Which means, ang ibig sabihin niya po is to vacate, to retire quietly, or go aside. It means to leave or cause to leave a place or situation. So sa Tagalog po, ito ay pag-alis mo muna sa isang lugar o sa isang sitwasyon.
Okay, you draw back or nire-remove mo yung sarili mo sa present situation mo. Okay, maliwanag po, yun ang withdraw. Inaalis mo yung sarili mo sa present situation or sa isang lugar or sa isang sitwasyon. At alam niyo po ba na hindi lang ito basta pag-alis lang tapos wala na. May iba kasi umalis lang tapos wala nang ginawa. Ito pong withdraw, it implies ng pag-alis po ng isang tao sa isang activity or situation or place para po i-involve ang sarili niya sa iba. Are you getting it? So, umalis para saan? Para may puntahan. Okay? Kumbaga po, it's like you disconnect from something to connect to another thing. Okay, so may purpose siya, may purpose po ang pag-withdraw. May purpose po yung pag-alis na tinutukoy dito, and that is to connect from another thing. At sa pinag-uusapan po natin, this is about sa pag-alis po natin sa ingay, sa business, sa demands ng mundo, sa mga distractions sa buhay natin, para saan? Para kumonekta sa Diyos. Are you getting it po? At ang great example po natin dito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Now, did you know po that many times Jesus Christ withdrew from the crowd to connect with the Father? Maraming beses po na ginawa ito ng Panginoong Jesus. Di ba? Umalis siya sa crowd, umalis siya sa kabisihan sa mundo para kumonekta sa Ama. At meron po tayong mga some of the verses po na pinakita yung pag-withdraw ni Jesus Christ. Una sa lahat, yung Mark 1:35, yung binasa po natin kanina. Ang sabi, He left the house and went off. Umalis siya. So it's withdraw. What else? Luke 5:15-16. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. And Luke 6:12, one of those days, Jesus went out to a mountainside to pray. So makita natin, sa example ni Jesus Christ, He withdrew sa mga bagay na kumukuha ng attention, ng lakas at oras niya para makakonekta siya sa Ama. So naiintindihan po ba natin ang context? Okay? At ang ibig sabihin po ng withdraw dito. Okay? Next po, pag-usapan natin the measure. Okay? Alam niyo po bang, according po sa Luke 5:16, ang sabi doon, but Jesus often withdrew. No, makita natin dito, madalas daw pong gawin ni Jesus Christ ang pag-withdraw. So, hindi siya yung one-time event na mag-withdraw ka kapag sobrang pagod na. Di ba? Yung tipong, yung critical na situation na ng buhay niya, dun lang siya nag-withdraw. No. Pero Jesus Christ often withdrew. Ibig sabihin, Jesus Christ withdrew regularly. Can you say it? Regularly. Parang ganito, kung paanong parte ng buhay niya ang pagpapagaling ng mga may sakit, kung paanong parte ng buhay niya ang pagtuturo at pagdi-disciple, parte din ng buhay niya ang pag-withdraw sa crowds at demands ng ministry niya para makakonekta sa Ama. Okay? At ito po yung dapat nating matutunan. Tingnan mo yung katabi mo. Bising tao yan. Tama ba? At kailangan nating matutunan na what? Na mag-withdraw. Amen. Now, aminin na po natin, sa panahon po natin ngayon, napakarami pong kumukuha ng atensyon natin. Baka nga, nandito ka, pero yung attention mo, nasa iba. Di ba? Ang dami pong kumukuha ng attention natin. Ang dami pong kumukuha ng lakas natin. Tama ba? Ang dami kumukuha ng oras natin to the point na kinukuha at inaagaw nito even ang oras natin sa Diyos. Are you here? Are you here? Di ba? Ano yung mga yan? Nandiyan ang trabaho. Tama ba? Sobrang busy natin sa trabaho. Nandiyan ang business, ang pag-aaral, ang pag-aasikaso sa pamilya, yung paggising mo pa lang hanggang pagtulog mo, inaasikaso mo ang pamilya mo. Nandiyan ang mga ministries at iba't ibang responsibilities. Tapos idagdag mo pa ang social media. Tama ba? Na kumukuha talaga ng oras natin. I wanna tell you po,
okay naman po ang mga ito. Sabi mo sa katabi mo, okay naman yon. Kaso po ang problema, hindi po natin nababalanse. To the point po na mas napaprioritize na natin ito kesa kay, di ba alam na alam ng katabi mo. Amen. That we're so connected to many things that we don't even realize that we're being disconnected to God. Tama? Connected na connected tayo sa trabaho, pero hindi na pala tayo connected kay Lord. Lord, naiintindihan mo naman ako, di ba? Lord, bawi ako bukas. Tama ba? We're so connected sa pag-aaral natin. We're so connected saan? Sa social media. To the point na nadi-disconnect na pala tayo sa ating Panginoong Diyos. So this is why we need to learn to withdraw. Sabi mo ulit sa katabi mo, withdraw. At hindi lang po isahang withdraw na tipong pag naisipan mo lang, alam mo yon, kapag trip mo lang. No. Katulad kung paanong naka-schedule ang trabaho mo, sana naka-schedule din ang pag-withdraw mo to connect with God. Nagigets po ninyo? Ganon din, kung paanong nakaplanado, naka-schedule ang pag-aaral mo, ang pag-re-review mo, ang pag-aasikaso mo sa pamilya mo at ang iba mo pang mga responsibilities, sana naka-schedule din ang pag-withdraw natin to connect with God. Amen? We need to withdraw regularly. Amen? Sa business, sa buhay, just like kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus para makakonekta sa Ama. So, kailangan po maging parte na to ng buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, dapat parte to ng buhay mo. Amen? Parte ng buhay natin ang pag-withdraw. Okay, sa mga kabisihan sa mundo to truly connect sa Diyos. Amen? Maliwanag po ba sa atin ang context ng pag-withdraw? Next, pangalawa po, things we are to be reminded of regarding to the action to withdraw. Number 2, the command to withdraw. Sabi niyo nga po, command. Nang sabi po, again, balikan natin, Luke 5:16, ang sabi po doon, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Kung si Jesus po, Jesus Christ, regularly o often niya na ginagawa ang pag-withdraw, then there's wisdom here. May wisdom po dito kasi pinakita ng Panginoong Jesus na lagi niya tong ginagawa. Una sa lahat, this means it's important. Can you say important? Bakit? Hindi po gagawin ng paulit-ulit ni Jesus Christ ang pag-withdraw kung hindi ito importante. Are you getting it po? Kung hindi naman ito kailangan or kung walang purpose. So kung makikita natin, hindi niya lang isang beses na ginawa, pero inulit-ulit niya, regularly niyang ginagawa, then it means it is important at may purpose ito. So it's important na gawin at hindi lang basta babaliwalain. Amen. Next, pangalawa, what's the wisdom na pinakita ni Jesus na regular or often siyang nagwi-withdraw? Number 2, it's intentional. Can you say intentional? Bakit? Hindi ito gagawin ni Jesus Christ ng paulit-ulit at regularly kung hindi niya naman intentional na gawin ito. Tama ba? Ang hirap kayang gawin yung paulit-ulit yung isang bagay tapos hindi ka naman intention or wala ka namang intention na gawin talaga yon. Tama ba? Hindi mo pwedeng sabihin na araw-araw mong ginagawa tapos sasabihin mo, ay hindi ko yun intention gawin. Pero araw-araw mong ginagawa, walang ganun. Sabi mo sa katabi mo, walang ganun. Diba? So kapag may intentionality, may regularity. Diba? Lagi mo siyang gagawin kasi nga intention mo siyang gustong gawin. Are you here? That is why yung katabi mo, kaya yan araw-araw nagde-devotion. Kasi intention niya talagang araw-araw mag-devotion. Amen. O, diba? Unti na lang nang nag-amen. Okay. At pangatlo, what's another wisdom? Pagdating sa regular or pagdating sa often na pag-withdraw ni Jesus Christ, it's an illustration. Okay. Ano ibig sabihin nito? Example sa atin si Jesus Christ. Are you here? Na mismong si Jesus Christ, ginawa ito, lifestyle ito, habit ito, then how much more dapat tayo? Amen. If Jesus did it, we should do it also. Amen.
No, ang tanong, okay, importante po siya, intentional po siya, illustration po siya. Now, the question is, when do we need to withdraw? Kailan po ba magwi-withdraw? Actually, kung sasagutin ko ang tanong ninyo na when, isa lang sagot ko, regularly. Sabi mo sa tanong, regularly. Di ba, katulad ng ginawa ni Jesus Christ. Often, dapat natin itong ginagawa. Lalo na po sa mga taong punong-puno ng schedule. Di ba, na minsan nawawala na tayo ng oras sa ating Panginoon. Na mismo ang Panginoong Jesus, pinakita niya talaga ito sa atin. But, sabi niyo nga po, but there is a very important time na kailangan nating mag-withdraw. And actually, kinommand tayong mag-withdraw. Kailan yon? When we are growing too comfortable to worldliness. Kapag sobra na tayo or komportable na tayo, saan? Sa kamunduhan. Ano po ba ang worldliness na yan, Pastora? Ano po ba yung kamunduhan na yan? Na worldliness po, it is when ina-absorb at ine-embrace na po natin ang way of thinking at ang way of living na opposite o contrary kay God at sa kalooban niya. Are you getting it? Worldliness po, ito yung sinasabi ni Apostle John in 1 John 2:16. Ang sabi po diyan, for everything in the world, the lust of the flesh, pagnanasa ng flesh, the lust of the eyes and the pride of life comes not from the Father but from the world, mula sa mundo. At alam niyo po ba, na sa panahon po natin ngayon, uso na po na ninonormalize ang kamunduhan o ang kasalanan. What I mean is, normal na sa ating ginagawa ang kasalanan. Tama ba? Normal na sa atin ang kamunduhan. Bigyan ko ng example. Ang sex before marriage. Ninonormalize na natin to. To the point na ang tao mas nagugulat kapag hindi pa ito ginagawa. Nagets niyo po? Mas gulat sila na, hindi mo pa yung nagawa? Wedding nga. Mas nagugulat sila kapag hindi ito ginagawa ng tao. Ang sex over phone, alam niyo po bang normal na to sa mga kabataan ngayon? Normal to. What else? Ang homosexuality, ang pagli-live-in, ang cheating, ang pag-iinom, pagyoyosi, adultery, pornography, rebellion, addiction, at marami pang iba. Listen mga kapatid, lahat ito normal na lang sa panahon natin ngayon. Hindi na po nagugulat ang tao kapag ginagawa ito ng mga tao. Sasabihin pa natin, ganyan na talaga sa panahon ngayon. Diba, 2024 naman na. Sige na, okay lang yan. O kaya kapag ginagawa natin ito, ang sasabihin natin, ginagawa na naman ng iba. Ginagawa naman na ng lahat. Kristiyano yan, ha? Pero tandaan po natin, hindi porket 2024 na. At hindi porket na ginagawa na ito ng iba, marami na ang gumagawa nito, ay nagbago na din ang standard ng Diyos. No. Sabi mo sa katabi mo, no. Sa mata ng Diyos, ang kasalanan ay kasalanan. Ang kamunduhan ay kamunduhan. Kahit anong taon pa yan. Amen. Kaso po, ang nakakalungkot, sa panahon po natin ngayon, kahit Kristiyano na, makinig maigi, kahit Kristiyano na, may relasyon na sa Diyos, nagbabasa ng Biblia, nagiging komportable na sa kamunduhan. Are you here? Nagiging komportable na. Saan? Sa pagsisinungaling. Nagiging komportable na sa immorality. Nagiging komportable na sa pornography. May sinasama pang iba. Nagiging komportable na sa mga kasalanan.
ang babaw na ng tingin sa kasalanan na okay lang gawin at paulit-ulit gawin. Bakit? Magre-repent na lang po ako after. Bakit? Ay, gracious naman po si Lord. Naiintindihan naman po ni Lord ang mga weaknesses ko. Handaan po natin, hindi po tayo naligtas just to continue living in worldliness. Hindi tayo naligtas para magpatuloy sa kasalanan. Amen. Diyan ka nga inalis ng Lord eh. Diyan nga tayo nilinis ng Lord, tapos tayo, babalikan lang natin. Tapos tayo, hindi natin aalisan. Alam niyo po, ang tinuro ng Bible is this: flee from worldliness. Hindi maging komportable sa worldliness, pero flee. Pag sinabi po natin flee, it means run away. Alisan mo. Run away as far as possible and as fast as possible. Minsan kasi, lalayuan naman as far as possible. Pero sasabihin niya, next month na lang po, pwede po ba? Di ba? I-experience ko muna siya ngayon, saka na lang po ako lalayo sa kasalanan. No. Run away as far as possible and as fast as possible. Huwag mo na siyang lalapitan at huwag mong patatagalin. The moment you realize, wait lang, kamunduhan to, kasalanan to, the moment na na-realize mo yon, alis ka agad. Amen? Totally withdraw. Totally alisan ang worldliness. 1 John 2:15, ang sabi, do not love the world or anything in the world. Huwag mong mahalin ang mundo at huwag mo ding mahalin ang ano pa mang meron sa mundo, ang kamunduhan. In Romans 12:2, basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Do not conform to the pattern of this world. Huwag tayong mag-compromise. Huwag tayong maging komportable sa worldliness. Huwag tayong maging komportable sa kasalanan at sa kamunduhan. Pero ang dapat nating gawin is to totally depart, totally withdraw, totally flee, totally run away from worldliness. Amen. We are to totally withdraw or flee from worldliness. Sabi mo nga sa katabi mo, partner, totally withdraw. Amen. And be wise po sa mga taong sinasamahan natin. Sa mga taong hinahayaan po nating mag-influence sa atin. If that person, if that group of people ay ini-influence ka sa worldliness at alam mo sa sarili mong marupok ka, di ba, na talagang naniniwala ka agad sa influence, ay, oo nga, ay, mukhang maganda nga dyan, ay, oo nga, mukhang sama ako dyan. Kung alam mong madali kang na-influence ng mga tao na yan, then withdraw to that kind of influences. Amen. And ingat din po tayo, hindi po lahat ng nagsasabi na Kristiyano sila ay good influencers na. If that Christian ay nililid ka sa kamunduhan at kasalanan, aba, mag-isip-isip po tayo kung talaga bang Kristiyano yan. At mag-isip-isip po tayo kung magpapa-influence tayo dyan. Amen. We are living in a worldly world. We are meeting worldly thinking and worldly influence na gustong maka-access, gustong pumasok sa buhay natin, gusto kang impluensyahan. Pero hindi ka papayag. Hindi tayo papayag at hindi natin ahayaang makapasok sa atin o ma-influence tayo nito. Amen? Let's withdraw totally sa worldliness. Hindi mo babalikan, hindi yung may ititira ka pa, pero as in totally. Can you say it totally? And that's a command. Kung nakaka-burn out po ang business sa buhay, kung nakaka-burn out po at nakakapanlamig sa relationship natin sa Diyos, ang business sa buhay, I wanna tell you, mas nakaka-burn out po at nakakapanlamig ng relasyon natin sa Diyos ang kamunduhan at kasalanan. Amen. We cannot be connected to God without withdrawing totally to worldliness.
Kaya sabihin mo sa katabi mo, may gagawin tayo. Amen? And pangatlo, and the last, and for our applications, things we are to be reminded of regarding the action to withdraw. Number 3, the commitment to withdraw. Siyempre, after natin malaman to, okay, pinakita ni Jesus Christ, nakita nating importante ito, ginawa to ng ating Panginoong Jesus, at talagang dapat natin gawin din ito, then we should have the commitment. Kailangan gawin natin na mag-withdraw. So ano pong gagawin natin? Una sa lahat, identify the reason to withdraw. You need to identify it. Sabi mo sa katabi mo, identify. Mga kapatid, kailangan natin ma-identify ang dahilan. Bakit kailangan nating mag-withdraw? What's the specific na dahilan na pag-withdrawhan mo? Again po, ang purpose ng pag-withdraw natin ay para po makakonekta kay Lord. Ulitin ko, ang purpose kung bakit ka mag-withdraw sa business mo sa buhay, kung bakit ka mag-withdraw sa worldliness, is for us to reconnect, for us to connect again kay Lord. That's our main purpose. That's the goal kung bakit ka mag-withdraw. Again, hindi dahil trip mo lang, hindi dahil ginawa ng iba, hindi dahil sinabi ko lang, pero dahil ikaw mismo maliwanag sa'yo, if I want to be connected kay Lord, I need to be disconnected sa mga bagay na to. That's your reason. That's our number one reason. Bakit tayo mag-withdraw? So to identify the reason to withdraw, just answer these questions. Anong kumukuha o umaagaw ng oras mo para kay Lord? Anong kumukuha? Tanungin mo yung sarili mo, anong kumukuha? Anong umaagaw ng oras ko para kay Lord? Ask yourself, anong mas napaprioritize ko na kesa kay Lord? Anong nagiging top priority na ng buhay ko kesa kay Lord? Anong nagpapalayo sa akin kay Lord? Anong dahilan bakit ako nanlalamig o nawawalan ng gana sa relasyon ko sa Diyos? We need to evaluate ourselves. And I want to tell you to identify kung ano yung dahilan mo para ka mag-withdraw. We need to be humble. Humility is the key. Honesty is the key. Kasi kung di tayo magiging humble enough, mag-excuse lang tayo sa mga ginagawa natin. I-justify lang natin. Sasabihin lang natin paulit-ulit, kasi naiintindihan naman ako ng Lord. Kasi 2024 naman na. We will just justify lahat ng ginagawa natin. Pero kapag tayo humble enough, honest enough, I wanna tell you, madali mong ma-identify ano ang nagiging dahilan, bakit tayo nagiging malamig na sa Diyos. Ano ang napaprioritize natin kesa kay Lord. Madali mong ma-identify ang mga bagay na dapat mong pag-withdrawhan, na dapat mong alisan. Hindi ko alam baka yan yung kabisihan natin sa buhay. Hindi ko alam baka yung pag-aaral natin yan, pagtatrabaho natin yan, business ba yan, pamilya ba yan, relationships ba yan sa tao, mga responsibilities ba yan sa buhay, sa social media ba yan? Kaya tayo nawawala na ng oras sa ating Diyos. At hindi na natin siya napaprioritize. I wanna tell you po, if we saw ourselves, nakikita mo ngayon sarili mo as you evaluate yourself, Lord, it's because of social media. Lord, it's because sobra na akong nakafocus na lang sa pag-aaral ko. Sobra na akong nakafocus na lang sa pagtatrabaho ko. Kaya nawawalan na ako ng oras sa'yo. Mga kapatid, maganda pong we give our best. Maganda pong we excel sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Tama ba? It's good to excel sa pag-aaral mo. It's good to excel sa trabaho mo. It's good to excel sa business mo, sa pamilya mo. Bakit? Pinagkatiwala yan sa atin ng Lord. Binigay yan sa atin ng Diyos. Pero, wag po nating hahayaang itong mga ito ang aagaw ng oras natin sa Panginoon. Kasi pinagkatiwala nga siya sa iyo ng Panginoon, tapos nawalan ka ng oras dun sa nagkatiwala sa iyo. Balansihin po natin.
and clear po sana sa atin na si Lord po ang pinaka-priority natin. Amen. Sige, palakpakan po natin si Lord. Or baka hindi po kabisihan sa buhay ang dahilan ng pagiging disconnected natin kay Lord. Baka dahil sa kasalanan. Baka dahil sa kamuntuhan. Baka dahil komportable na tayo sa worldliness. Baka masyado na tayong sanay na ginagawa natin ang kasalanan. Kaya ang layo-layo na natin sa Diyos. Tandaan natin, sins disconnect us to God. Iti-disconnect po talaga tayo ng kasalanan sa Diyos. Yung tipong, wala ka nang mabigay na lakas at pagmamahal to connect with God kasi nabigay na natin ang lakas at pagmamahal natin sa kasalanan at kamuntuhan. It's time to withdraw and be honest. Admit it. O baka dahil sa mga maling influences, mga maling tao, kaibigan, kaya tayo nalalamig kay Lord, kaya tayo nalalayo. Na kaya pala hindi na tayo makakonekta sa relationship natin kay Lord. Kasi may iba na pala tayong pinagkokonektahan. Let's identify it and be humble, be honest. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano po ang kondisyon ng bawat isa sa atin. But God knows and you know. Ikaw ang pinaka nakakaalam ng tunay na kondisyon mo. Stop hiding. Stop being in denial. And stop justifying ang ginagawa natin. Admit everything na dahilan ng pagka-disconnect mo kay Lord. Again, Lord, I want to withdraw sa mga bagay na to kasi gusto kong kumonekta sa'yo. Kung alam mo sa sarili mo, as you evaluate yourself, Lord, nalalamig na ako sa'yo. Lord, nalalayo na ako sa'yo. Then, alam mo din sa sarili mo, may kailangan kang alisan to reconnect with God. Amen. And after nating ma-identify, number 2 na gagawin natin, intentionally withdraw. Sabi mo sa katabi mo, intentionally withdraw. After evaluating yourself and identifying kung saan ka mag-withdraw, actionan natin. Hindi tayo hanggang, alam mo yun, decision lang. Hindi tayo hanggang isip lang. Pero intentional. Kikilos tayo para mag-withdraw. And actually, I want to tell you, it takes self-discipline to intentionally withdraw. Mga kapatid, disiplina yung aalisin mo ang sarili mo pansamantala sa lahat ng ginagawa mo at kabisihan mo sa mundo para piliing kumonekta sa Diyos. Disiplina po yun. Disiplina, yung bibitawan mo muna yung trabaho mo. Bibitawan mo muna yung nire-review mo, yung mga projects mo, yung cellphone mo, yung mga alalahanin mo sa buhay, yung mga gumugulo sa isip mo at nagpapawala sa'yo ng focus kay Lord. Disiplina na bitawan mo muna ang lahat ng to prioritize and make time to God. Disiplina yung aalisin mo muna. I-disconnect mo muna ang sarili mo sa social media, sa mga relationships at tao to connect with God. I want to tell you, sabi natin, intentional. When you're intentional, then it means kung nakikita mo ang social media, ang kumukuha ng oras mo kay Lord, and you want to disconnect, magla-log out ka talaga. Magpa-fasting ka talaga sa social media. Amen. To reconnect, to connect with God. You'll be intentional. May disiplinang lalabas. Disiplina, yung totally bitawan, iwanan ang kasalanan at kamunduhan. Yung mga kanina, it's for temporal na pag-withdraw. Pero ito, permanent na pag-withdraw. Disiplina yung totaling bitawan mo ang pagsisinungaling. Disiplina yung ititame mo, yung tongue mo, pag-iisipan mo kung ano yung lalabas muna sa bibig mo para hindi ka makapagsinungaling. Even white lies. Disiplina yon, kapatid. Disiplina
na iwanan na ang immorality, ang mga patagong relasyon, disiplina na iwanan ang pangangalunya, disiplina, yung bitawan, yung bisyo mo na matagal nang sinasabi sa yung bitawan mo na. Yung addiction na puro na lang negative ang nararanasan mo na, pero kapit ka pa rin. Disiplinang bitawan yan. Disiplina na mabitawan natin totally ang pornography. And even ang pangchichismis. Disiplinang itikom ang bibig. Kahit nangangati na yan at gustong-gusto nang magchismis, disiplinang ititiko mo ang bibig mo. Kasi you are intentional na bitawan, pag-withdrawhan, alisan ang kasalanan na yan. Amen? Are you here? Disiplina din na alisan ang mga maling influences, maling mga tao, maling mga kaibigan sa buhay mo na nagpapalayo sa iyo sa Diyos at nilalapit ka sa kasalanan. Pastora, iwi-win ko sila. Okay, so 10 years na ikaw yung nadadala. Ikaw yung nanlamig kay Lord. Ikaw yung nawala. Are you here? Again, kung alam mo sa sarili mo, hindi ko kaya. Alam mo yun, marupok tayo at madali tayong ma-influence. Then, it's a wisdom. Wisdom ang lumayo. Wisdom ang i-detach, i-disconnect ang sarili mo sa mga taong ito. Amen. Kailangan natin ng disiplina sa pag-withdraw. And I wanna tell you, sa bawat disiplina, tandaan natin, kailangan ng intentionality. Tanging mga taong alam lang ang importance ng pag-withdraw, ang intentionally at may disiplina na gawin ito. Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos? And as I end this, again, things we are to be reminded of regarding the action to withdraw. Number 1, the context of the word withdraw. Then number 2, the command to withdraw. And number 3, the commitment to withdraw. Again, the main reason bakit tayo intentionally mag-withdraw sa mga dapat nating alisan. Dahil intentionally, alam mo at gusto mong kumonekta sa Diyos. Just like Jesus. Balik ka doon. That's your main reason. That's your main purpose. And mga kapatid, ang kakayahan mong mag-withdraw sa mga bagay, sitwasyon, tao at kasalanan, ang magpapakita ng kaseryosohan mo sa pagkonekta sa Diyos. Sa pag-disconnect or sa pag-withdraw natin sa mga ito to connect with God, listen to this, ipapakita nito kung sino ang pinaka-priority at importante sa buhay natin. Listen, ito lang yan. If you don't want to withdraw sa kamunduhan, sa kasalanan, that it only means to connect with God, then it only means your top priority is worldliness. Your top priority is sin more than God. If hindi natin kayang mag-withdraw, pansamantala sa trabaho, kabisihan natin sa buhay, sa pag-aaral natin, to connect with God, then, ang top priority natin, nagpapakita lang na ang top priority natin ay pag-aaral natin. Top priority natin ang pagtatrabaho natin, ang mga kabisihan natin sa buhay. Makikita sa kung anong kaya mong alisan, pag-withdrawhan to connect with God, kung sino talaga ang pinaka-priority at pinaka-importante sa buhay mo. At tandaan po natin ito, the ones that endured over a lifetime and never burned out were those who learned how to withdraw. Yung mga taong nag-endure hanggang dulo, yung mga taong hindi na-burn out, napagod, nandoon, pero emotionally stable, healthy, lumalaban hanggang dulo,
sila yung mga taong alam regularly mag-withdraw. Mag-withdraw sa business ng buhay to connect with God at totally mag-withdraw sa worldliness to connect with God. And I believe sa mga oras na ito, ang bawat isa sa atin ay nangungusap ang Panginoon. And this time as we close our eyes, sige, pikit mo yung mata mo. Isa lang ang tanong ko sa'yo ngayon. As we evaluate ourselves, check your heart. Check your life right now. How connected are you kay Lord? How connected are you kay Lord? Masasabi mo bang truly connected ka pa din kay Lord? Masasabi mo ba na truly top priority mo pa rin si Lord? Maybe iniisip natin ngayon, may oras naman po ako sa Panginoon. Pero ito ang tanong ko, yung nabibigay mo bang oras, yung nabibigay mo bang effort para sa Diyos, pinapakita ba niyan, makikita mo ba diyan that He is your top priority? He is still your top priority. O baka mas connected na tayo sa ibang mga bagay. Baka mas connected na tayo sa ibang mga relationships. Sa kamunduhan. At hindi natin namamalayan na disconnected na pala tayo kay Lord. How connected are you kay Lord? Check your life. Evaluate your life. Maybe Kristiyano tayo, pero how connected are you kay Lord? Nagde-devotion tayo. How connected are you kay Lord? Masasabi mo bang you're giving your best? Sa connection mo kay Lord, as you give your best sa trabaho at sa pag-aaral, or baka tira-tira na lang yung nabibigay natin kay Lord. This time, you know in yourself, may kailangan kang alisan. You know in yourself, may kailangan kang alisan muna pansamantala to connect to God. At alam mo din sa sarili mo ngayon na meron ka ding dapat alisan permanently, totally, to truly connect to God. Sa mga oras na to, be honest. Be humble. Just be humble. Aminin mo sa Panginoon ngayon. Again, stop hiding anymore. Alam ng Diyos lahat yan. Nakita ng Diyos ang lahat yan. Not just yung ginagawa natin, but our mind, yung laman ng puso natin, yung motivation natin sa mga ginagawa natin, alam ng Diyos yan. Do not hide anymore. Stop denying it. Stop justifying. Na baka naiintindihan naman ng Lord. Na saka naman magre-repent naman ako kinabukasan. Kapatid, if we truly love the Lord, we will decide right now, iwanan ang mga bagay na yan. And if we are truly serious to connect with God, at naiintindihan mo na ito yung purpose ng pag-withdraw mo, bibitawan, aalisan, mag-withdraw ka dyan. Hindi ko alam kung gaano kasi natisfy niyan. Hindi ko alam kung sinatisfy ka ba talaga ng kamunduhan na yan. Hindi ko alam kung gaano ka din pinagod. But this is the time, gusto kong malaman mo, tanging ang tunay na satisfaction, matatagpuan mo sa Diyos. Don't be afraid. Huwag kang matakot, bitawan at alisan yan. It's okay to withdraw, to connect with God. Sa
mga oras na to, just be honest in evaluating your life. Ang bawat isa sa atin dito, we can evaluate our life. Baka hindi lang natin nare-realize, but we are that person na kailangan munang mag-withdraw sa mundo to connect with God. Baka tayo yung taong umikot na ang buhay natin sa business ng mundo. Baka tayo yung taong for 24 hours, puro na lang tayo trabaho. Puro na lang tayo pag-aaral. Puro na lang tayo responsibilities sa pamilya natin bilang nanay, tatay, ate at kuya. But we forget yung responsibility natin sa relationship natin sa Diyos. We forget to connect to God. Habang pinapatagal natin ang pag-withdraw at pag-alis natin sa mga bagay na kinabibisihan natin, palayo naman tayo ng palayo sa Panginoon. Nawalan na pala tayo ng oras sa Panginoon. Or maybe, are you that person na distracted na? At aminado ka, komportable na ikaw sa worldliness. Komportable ka na sa kamunduan. Komportable na tayo sa kasalanan. Na parte na ng buhay natin ang kasalanan. Kapatid, don't wait na mahulog ka pa dyan ng tuluyan at hindi na makaalis pa. Ngayon pa lang, decide to withdraw totally. Totally withdraw sa immorality. Totally withdraw sa homosexuality, sa addiction, sa bisyo. Totally withdraw sa pagsisinungaling, sa pornography, sa pangchichismis, at sa kahit ano pang kasalanan na alam mo sa sarili mo, nagiging dahilan kung bakit ka nalalayo sa Diyos, na alam mo sa sarili mo dahilan kung bakit ka nawawala sa Panginoong Diyos. Decide. Be intentional to withdraw right now. As you identify it, pwede pa sa mga oras na to, mas gustuhin mong kumonekta sa Diyos, kaya gugustuhin mo ding alisan, mag-withdraw sa mga bagay na yan. It's a lie na isasatisfy ka ng kasalanan. It's a lie na ang kukumpleto sa'yo ay immorality at kasalanan. It's a lie. It's a lie na okay lang gawin mo yan kasi ginagawa naman na ng iba. It's a lie. Ang katotohanan, ilalayo tayo ng kasalanan, ng kamundahan sa ating Panginoong Diyos. And if you understand that, you will decide, Lord, I choose to withdraw. I choose to run away as far as possible, as fast as possible sa kasalanan at sa kamunduhan na ito. And if ikaw sinasabi mo ngayon, Lord, my desire right now is to connect with you. That is why I'm withdrawing sa business sa buhay. Lord, that is why I'm withdrawing totally sa worldliness. If that is your heart right now, pwede bang tumayo ka ngayon? Itaas mo yung dalawang kamay. And connect to God right now. Sa pag-withdraw mo na yan, ang pinaka-purpose mo ay para makakonekta mo ulit sa Diyos. To reconnect with God. Connect sa ating Panginoon. As you withdraw sa worldliness, sa kasalanan,
As you withdraw sa to business. worship you. I live to Yes, worship you. Niligtas mo kami, Panginoon. To worship To you. connect I with you. live to Hindi ang worship malayo you. sa'yo. I live to Hindi ang worship manlamig you. sa'yo, Panginoon. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Come on, just worship God. To worship you, I live. As you repent, as we repent, as we repent. Come on, connect again with God and worship Him. Worship Him. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Make Him your top priority. Make Him your top priority. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Yes, God. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Yan ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Our top priority is to connect with God, to worship God, to connect with Him. Maging top priority natin ang relationship natin sa Kanya. Lord, sa mga oras na to, Panginoon, we admit and we humble ourselves, O God, na maraming pagkakataon sa buhay namin na na-disconnect kami, Panginoon, sa'yo. Sobra kaming naging busy sa mga alalahanin sa buhay, sa mga responsibilities, commitment sa buhay namin. Nawalan kami ng oras, Panginoon, sa'yo. Hindi kami nakakakonekta, Panginoon, sa'yo. Dumating din sa time, Lord, na parang wala lang sa amin yun. Na parang okay lang sa amin yun. Forgive us, God. If hindi ka namin naging top priority sa buhay namin, patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga nagnakaw ng oras namin na dapat oras namin para sa'yo. Patawarin mo kami, Lord. Kung mas nauna yung mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin kaysa sa'yo na nagkatiwala sa amin ng mga ito. Forgive us that we forget that you are our top priority. Patawarin mo kami, Panginoon. And this time, God, we choose to withdraw. We choose na alisan tong mga bagay na to. May aalisan kami temporarily to connect with you. Pero may mga aalisan din kami permanently to connect with you. Lord, ikaw ang top priority at pinaka-importante sa buhay namin sa mga oras na ito. At hindi namin papalampasin ang pagkakataon na to na pinagkakaloob mo sa amin para makakonekta muli sa'yo. This is our desire right now, O God. To reconnect and to connect with you, Jesus. Lord, salamat for your words sa aming lahat. Salamat, Panginoon, dahil ginigising mo kami. Salamat, Panginoon, na pinakita mo sa amin ang katotohanan. Thank you, Lord. At sa mga oras na ito, if you are that person na first time mo lang to naririnig, kung ikaw yung tao na alam mo sa sarili mo, tagal nating namuhay
sa kasalanan at kamunduhan. And you're deciding right now, Jesus, I want to connect with you, Jesus. Gusto kitang tanggapin sa buhay ko. If you are that person, pwede bang sundan mo ko sa panalangin na ito? Sabihin mo ngayon, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po ako na kahit tagal kong na-disconnect sa'yo at naging connected ako sa kasalanan at kamunduhan. Pero sa mga oras na ito, nananampalataya ako, Jesus, sa ginawa mo sa krus para sa aking kaligtasan. Binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay, at tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Jesus, I'm deciding sa mga oras na to connect with you hanggang sa huling hininga ko. Maraming salamat po. Sa mga oras na ito, if you are that person na Kristiyano na matagal na nananampalataya sa Panginoon, come on, just reconnect with God right now. Just reconnect with Him right now. As you withdraw sa mga bagay na dapat mong alisan, come on, just reconnect. Desire again. I-desire mo ulit makakonect muli sa Panginoon. Matagal yang nawala sa'yo. And this time, just feel the love of God, the satisfaction na binibigay sa'yo ng Panginoon, the completeness na binibigay sa'yo ngayon ng Panginoon. Come on, receive it by faith in the name of Jesus. In our relationship with Him, doon natin makikita ang tunay na kasiyahan. Hindi trabaho, hindi pag-aaral, hindi achievements. Not even our relationships sa tao ang tunay na makakapag-satisfy sa atin. But only our relationship with God, only Jesus Christ can satisfy us, can complete us, and can fill us up with joy. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita sa mga oras na ito, sa araw na ito. And kung sa mga oras na to, totoo kang nagsuko ng iyong buhay, totoo kang kumonekta muli sa Panginoon, nag-withdraw sa kasalanan, sa kamunduhan, at totoong tinatanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas mo, you are now entitled to be part of this Holy Communion bilang anak ng Diyos. May lalapit na mga ushers sa atin sa mga oras na to. Tatanggap ka ng tinapay at ng saro. At sa pagtanggap mo na yan, just continue to be in the atmosphere of worship. To be in the atmosphere ng pag-honor mo, ng pagpapasalamat mo sa Panginoon. Kung sinuko mo ang iyong buhay, nag-decide ka na from now on, siya na ang maglilid ng iyong buhay, na hindi na ikaw. Ikaw ay tinatawag na anak ng Diyos sa kanyang pamilya. Sa mga oras na to, hayaan mo na iparanas sa'yo ng Diyos ang pag-ibig niya, ang grasya niya. At hayaan din natin maalala ang pag-ibig sa atin ng Panginoon sa ginawa niya doon sa krus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At ikaw na may hawak ng tinapay at ng saro ngayon, pwede ba nating itaas ito? And let's thank God. Pasalamatan natin ang Diyos. Lord,
Nagpapasalamat po kami sa Holy Communion na ito. Salamat, O Diyos. Nilagay mo kami to be part of your family. Salamat sa iyong buhay na pinagkaloob sa amin. Salamat, O Diyos, sa tinapay na ito that symbolizes your body na sinaktan at sinugatan. At sa iyong mga sugat kami nagsipaggaling. Salamat din, Panginoon, sa inumin na ito that symbolizes your blood that washes away our sins. That without the shedding of the blood, there's no remissions of sins. Lord, sa ginagawa po namin ito, inaalala namin ang pagdating mo sa aming buhay. Inako mo po ang aming mga kasalanan doon sa krus. Ikaw ay namatay, nilibing, nabuhay muli, umakyat sa langit, at muling babalik para kami ay sunduin. Salamat po, Panginoon. We do this, God, in remembrance of you. Bless the cup, bless the bread, O God. In Jesus' name. Kainin po natin ang tinapay. Isunod po natin ang inumin. And as time worship the Lord, Worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. worship Him. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I Come on, live for to the last worship time. you. For the last time, awitin natin to sa Panginoon. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Amen. Thank you, Lord, sa ginawa mo sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nanggising sa amin, sa iyong mga salita, Panginoon. And from this time forward, oh God, we will continue to connect with you, Panginoon, as we withdraw, oh God, sa busyness namin sa buhay at sa worldliness, oh God. Di na kami lalayo, Panginoon, sa iyo at patuloy kaming lalapit pa at kokonekta pa sa iyo. Thank you, Lord. We love you, God. We praise your name. Salamat sa victory, Panginoon. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah. There's a reason to celebrate. Hallelujah. Para po sa mga gusto magbalik, umabol ka nilang tayo sa offering. Lapit lang po tayo dito sa my basket. And of course, para sa mga na-reconnect kay Lord sa pamamagitan ng pag-withdraw sa kamunduhan, tayo ay aawit victoriously to Him. Come on, church. Hallelujah. Come on, everybody, you sing. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. Come on, you sing it's an open heaven. It's an open heaven. You're releasing. We will never be denied. Come on, church, because we're stirring up. We're stirring up deep, deep well. Come on, you sing. Stirring up deep, deep water. We're gonna dance in the rain. Come on, you dance. Dance in the river. We're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep
whoa. Everybody you jump in the river. Everybody you jump in the river. Come on, you sing. Deep cries out to you. Deep cries out, you deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. You sing one more time, we sing. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. For the last time, everybody sing. Deep cries out to you. And deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Sige po, let's pray. Let's close our eyes. Atas po natin ang ating kamay. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo po sa buhay namin. Thank you, God. Nakabalik kami, naka-reconnect muli kami, Panginoon, sa'yo. And salamat, Panginoon, dahil naniniwala ako, O God, Ikaw magbibigay sa amin ng kalakasan para talagang ma-apply po namin ito sa buhay. Lord, hindi po namin nahayaan na hanggang nasa isip lang namin ang mga bagay na natutunan namin ngayon. Pero God, magiging intentional kami, Panginoon, na gagawin po namin ano man ang mga natutunan po namin sa araw na ito. Lord, I also pray sa aking mga kapatid na nandito ngayon, patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa amin, ganun din ang bawat pamilya po na nire-representa namin. Lord, I pray for your provision, lalong-lalo na God, sa mga taong nangangailangan. Lord, in Jesus' name, we believe that you are our great provider. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Lord, mag-move ka, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. At ganun din, Lord, I pray for healing sa lahat po ng may sakit. Let your healing flows in the name of Jesus. Naniwala kami, Panginoon, na walang imposible sa'yo. Kayang-kaya mong magpagaling ng mga may sakit, Panginoon. At naniniwala kami, O Diyos, na Ikaw ang Diyos namin na makapangyarihan. Lord, we receive, God, the healing. We receive, God, the provision. We receive, God, your favor. And Lord, your grace sa buhay po namin. At sa mga oras na to, receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa iyo po lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name, amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo at magkamayan po tayo.